Narito muli ang karugtong ng ating kwento na pinamagatang Lorenzo, the Farm Guy, Part 4. Nang matapos nga sila, ay parehong pagod at magkayakap pa sa mga oras na yun. At nakahiga pa nga ito at sobrang pinagpapawisan. Ngunit hindi naman nila ito alintana. Sobrang nag-enjoy nga sila hanggang hindi nila namalayan at nakatulog nga silang dalawa sa mga oras na yun. Kinabukasan at mag-aalas 5 na nga ng umaga. Unang nagising ni Lorenzo at si Gian naman ay mahimbing pa ring natutulog sa mga oras na yun. Tinitigan muna ni Lorenzo si Gian habang natutulog ito. At pagkatapos, hinaplos nito ang mukha at hinalikan pa niya ito. Ilang minuto pa ay bumangon na nga ni Lorenzo at naghilamos at pagkatapos ay lumabas na nga siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. Naghanda ni Lorenzo ng pagkain nila ni Gian at nagluto ito ng masarap na almusal para sa kanilang dalawa. Halos mag-aalas 7 na nga ng umaga nang magising ni Gian at napansin nito na wala na nga sa kwarto si Lorenzo at naisip nito na kailangan niyang bumangon upang magluto. Kaya dali-dali itong bumangon at naghilamos muna at pagkatapos ay lumabas na nga ito ng kwarto at doon nga ay nakita niya si Lorenzo sa kusina na naghahanda ng pagkain. Oras na yun, habang naghahanda si Lorenzo, ay nakita nito si Gian na papalapit sa kanya. Tinawag niya ito at binati ng isang magandang umaga mahal. Nagulat ni Gian at sobrang saya nito nang makita ang inihanda ni Lorenzo at nang marinig nga niya na tinawag ito ni Lorenzo na mahal. Lumapit nga ni Gian at niyakap nito si Lorenzo ng mahigpit. Ilang sandali pa ay hinalikan siya ni Lorenzo at sinabi nitong napakasaya niya ngayong araw kaya siya na lamang ang naghanda ng pagkain nila. Samantala, habang nagsasalita si Lorenzo ay hindi naman mapigilan ni Gian ang mapaluha dahil sa sobrang sweet nga ni Lorenzo sa kanya. At ilang sandali pa ay sinabi nitong I love you, Lorenzo. Kaya nagkaroon ng lakas loob si Lorenzo na sabihin ang totoong nararamdaman nito kay Gian. At sinabi nito na kung papayag ba si Gian na maging boyfriend siya. Muling naluha si Gian dahil muli itong nabigla sa mga sinabi ni Lorenzo sa kanya. At sinabi nitong mahal na mahal nga niya si Lorenzo at gusto nitong maging bahagi ng buhay niya. Kaya muling nagyakapan ang dalawa habang may pumapatak na luha sa kanilang mga mata dahil sa kaligayahang nararamdaman nga nila at pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ay pinaupo na nga ni Lorenzo si Gian at pinagkuha niya ito ng pagkain niya. Medyo nahihiya pa nga itong si Gian
Ngunit sabi ni Lorenzo sa kanya ay hayaan muna niya ito. Kaya naman hinayaan nga siya ni Gian at sobrang sweet ni Lorenzo sa mga oras na yon, na para bang ayaw nitong pagalawin si Gian at halos siya na lamang ang gumagawa. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ni Gian sa kanya na dalawa na lamang silang maglinis at magligpit sa kusina. Ngunit hindi nga ito pinayagan ni Lorenzo, kaya pinagpahinga na lamang nito si Gian sa sala. Hanggang sa matapos ni Lorenzo at nagpahinga muna ito. Umupo ito katabi ni Gian at niyakap niya ito, habang si Gian naman ay niyakap din si Lorenzo ng mahigpit. Ilang sandali pa ay halos ayaw na nga nilang tumayo at magkayakap na lamang ito habang nakaupo sa sofa na tila ba'y ayaw nilang magkahiwalay sa mga oras na yon. Sobrang saya na nga nilang dalawa at halos walang oras ang lumipas na hindi sila magkasama. Habang si Lorenzo ay nagtatrabaho sa farm, si Gian naman ay tinutulungan si Lorenzo. Halos sabay na nga silang kumain at sobra ang pag-aalaga nila sa isa't isa. Si Gian naman ay mas pinili na mamalagi sa farm at hindi na nga ito bumalik pa sa Maynila. Pinili nito si Lorenzo dahil mas importante ito sa kanya. At mahal na mahal niya nga ito at ayaw niya nga itong iwanang mag-isa. Simula noon ay maligaya silang dalawa na nagsama at halos hindi na nangungulila ni Lorenzo sa kanyang pumanaw na asawa at binuhos na lamang ang kanyang pagmamahal kay Gian. At hindi na nga sila nagkahiwalay pang dalawa at pangako nila ito sa isa't isa na magsasama sila habang buhay. At dito nga'y nagwawakas ang ating kwento na pinamagatang Lorenzo, the Farm Guy. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Abangan niyo po ang susunod na namang bagong kwentong ihahatid ko sa inyo.